Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Huwag niyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. You're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parehab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aapuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay syempre from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos.
pangalawang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Uwe. Para sa Pilipinas, para sa Pilipino, subukan mo ngang murahin ang mga Duterte na handa mong ipagpapatayan. Sabi mo noon, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? May nakapag-chuchu ba? Pero, maganda ang sinabi mo. Hulihin ang mga adiktos. Diba? Dahil karapatan nila ng second chance. I-rehab ang mga nahuhuling adiktos. Paano kung ito ay nanlaban? Di umano. Naman pala. Kaya naman palang isipin ang mga ganong proseso. Maaari mo bang pagsabihan si Digong at saka si Bato de la Rosa sa ginawa nilang tokhang noon na for 20,322 ang datos galing sa PNP, accordingly na natigil-loglog dahil nanlaban, at 16,355 accordingly from the PNP data na nangyari connected with the Dragon War na may riding in tandem na kaakibat. Diba? Bakit hindi mo pagsabihan si Bato at si Digong nyo? Kaya naman palang i-rehab. Kaya naman palang bigyan ng second chance. Dahil ba may 37 na nag-positive sa City Hall ng Davao City under the administration ni Baste. Na bakit ang naratibo ninyong mga didilis noon na pag-adiktos ay salot at kailangang itigil-loglog? Pwede naman palang sumunod sa gusto namin noon, bigyan ng second chance ang adiktos, ay hindi siya ang number one source ng kriminalidad ng Pilipinas na maaaring bigyan pala ng due process. Napatunayan ba ng lahat ng drug war na ang lahat ng tigiloglog ay lahat adiktos at hindi binigyan ng proseso ng batas, the due process of law? Bakit mukhang umiba ang tunog mo ngayon, Ipe? Maniniwala ako that you are for the Filipino. Murahin mo si Digong. Murahin mo si Bato. Sabihin mo, mali ang ginawa nila during the drug war.